Magandang araw po sa inyong lahat. Ayusin ko lang itong aking headset. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito, yung topic natin na ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads kasi kailangan ni Sir Bong yan, Papanoorin nyo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon ay April 30, Tuesday. Base sa inilabas ng DepEd Advisory, tayo ay nasa asynchronous modality pa rin. Tulad kahapon, Monday. Still, wala pa rin tayong face-to-face learning o wala tayong on-site class sa mga paaralan. May mga principals na nagtatanong sa akin, kung hindi nyo itatanong, kasi si Sir Bong, kung hindi nyo itatanong, ako ay president, pangulo ko ng Association of Public Secondary School Administrators of Caloocan City, yung tinatawag namin dito sa Caloocan na APSAC. Tinatanong ng ating mga principals, yung mga kasama kong principals, kasi itong month of May, itong buwan ng May ay closing month na ng mga schools, particular sa public schools. At kapag ganitong closing month, alam nyo, first week pa lang ng May ay nagsisimula na yung ating mga guro na mag-finalize ng kanilang mga forms. Kasunod niyan, yung mga series of readings. Alam na alam yan ng ating mga guro, alam nyo, kung hindi natin gagawin ito, kung hindi gagawin ng ating mga guro, particular yung mga teachers natin sa grade 6, grade 6, 10, and 12, alam nyo, baka hindi na tayo magkaroon ng moving up for grade 10 at hindi na rin tayo magkaroon ng graduation for grade 6 and grade 12. Nare-realize ba ito ng ating mga guro? Alam ko, alam na ito ni Sir, alam na ito ng ating mga guro at hindi na kailangan i-memorize yan. Tama ba, Sir Bong? Kung yung mga nakakaraang buwan na nagsasagawa tayo, nagkakaroon tayo ng asynchronous, ay hindi talaga natin nire-require yung ating mga guro na mag-report sa school. Alam nyo, Sir Bong, talagang nagkukomply dyan, doon sa DepEd order natin. Kapag asynchronous, ay hindi ko talaga pinapapasok yung ating mga guro. Pero itong buwan ng May na naghahanda na tayo for end of school year rights and other end of school year activities, dapat naman maunawaan ito ng ating mga guro na talagang need nilang pumunta ng paaralan. Alam nyo, dear teachers, kung hindi natin maisasagawa, kung hindi natin ma-undertake yung mga sinasabi ko, alam nyo, ang magiging talo rito o magiging apektado rito ay yung ating mga learners, particular sa grade 6, grade 10, at grade 12. Pero in truth, hindi lang naman grade 6, grade 10, at grade 12. Even yung mga guro natin sa kinder, grades 2 to grade 11, lahat ng guro ay talagang pag ganitong closing month, itong buwan ng May, ay gumagawa na lahat ng kanilang mga forms, Tama ba si Sir Bong? Again, kung hindi natin ito gagawin, paano na yung mga records ng ating mga mag-aaral, Dear teachers, huwag nang isipin na lugi kayo, ang isipin yung kapakanan ng ating mga learners. Sir Bong, ano po ang ibig mong sabihin? So, kung pinapupunta ng school, ng kanilang principal, yung ating mga guro, yung kanilang mga guro, ay dapat maunawaan ito ng ating mga guro. Dapat sumunod yung ating mga guro doon sa directive ng kanilang mga principal, lalo ngayon sa panahon na need talaga yung presence ng ating mga guro sa paaralan para gumawa ng forms ng ating mga bata at maghanda
para sa lahat ng ating end of school year activities. At sana ito ay nauunawaan sana ito ng ating mga guro. Pero alam nyo, dear teachers, maraming guro ang nagkukusa na rin pumunta ng school kahit hindi na sinasabihan ng paaralan. Talagang nagsasabi sila na pupunta sila ng school dahil doon sa kanilang work, sa kanilang mga forms on their own volition. At maraming guro ang gumagawa nito. Puntahan na natin yung ating main topic ngayon dito sa vlog natin. Alam nyo, dear teachers, matagal ng concern ito ng ating mga guro sa senior high school. At ngayon, nararamdaman nila na talagang naiiwan na sila pagdating sa promotions. Tama ba, Sir Bong? Kung matatandaan natin, marami sa mga guro natin sa senior high school ang nagsimula ng kanilang teaching career as senior high school teachers way back in 2015. Tama ba si Sir Bong doon sa kanyang recollection, doon sa aking record? Alam nyo, almost 9 years na itong senior high school. Kaya maraming guro ang pwede nating sabihin na seasoned teachers na dito sa senior high school. Maraming guro natin sa senior high school ang tinatawag nating pioneer na, kasi sila yung mga nagsimula 9 years ago dito sa senior high school. At sa malungkot na katotohanan, marami sa kanilang kasabayan sa junior high school ay promoted na as master teacher, yung iba naman ay teacher 3 na. Pero sila na matagal na rin sa senior high school, they remain either teacher 1 or teacher 2. Alam nyo, ito yung sad reality ngayon sa senior high school teachers natin. Maraming guro natin sa senior high school ang disappointed na kasi nga wala silang chance na makapag-reclass o magpa-promote by way of natural vacancy. Pero kung titignan natin yung kanilang mga qualification, yung mga credentials nila o yung kanilang mga qualifications for promotion, alam niyo, karamihan sa mga senior high school teachers natin ay graduate na ng MA or graduate na sila ng PhD. So ano yung dahilan, ano yung reason, in English lang na Sir Bong, kung bakit hindi sila ma-promote? O ano ang reason bakit hindi sila makapag-apply ng promotion? Una, kasi sa ngayon, wala pang reclass ang senior high school kahit almost 9 years na ang existence ng senior high school. Pangalawa, wala naman mga items for teacher 3 and even master teachers ang senior high school. Kung meron man, very minimal lang yung kinikreate, yung ibinibigay na items for teacher 3, master teacher sa senior high school. Kaya ito yung mga dahilan, ito yung mga reasons kung bakit hindi nagkakaroon ng promotion or hindi makapag-upgrade ng teaching positions yung ating mga guro sa senior high school. Kaya ang sad situations ngayon, marami ng senior high school teachers ang gusto nang lumipat sa junior high school. Kasi nga naman, sa junior high school, malaki yung chance nila na mag-apply for promotion at sa junior high school, may mga natural vacancy at may mga pwede silang magpa-reclass. Alam nyo, dito lang sa school ko, dito sa Caloocan High School, kasi ang Caloocan High School integrated. Integrated, I mean, bukod sa junior high school ay meron kami ritong senior high school. At sa experience ni Sir Bong, out of 40 senior high school teachers na meron kami, alam niyo, nasa 12 na yung guro sa senior high school ang nagsasabi sa akin, nakikiusap na kung maaari ay payagan na sila na lumipat sa junior high school. Although karapatan ng guro na lumipat, actually pwede talaga siyang lumipat, kaya lang dito sa experience ko sa Caloocan High School, hindi ko sila muna pwedeng payagan kasi ang apektado rito ay yung ating mga learners sa senior high school kasi mawawalan sila ng guro. Mawawalan ng guro yung ating mga learners sa
senior high school. Kaya ang panawagan natin sa ating mga DepEd authority, sa ating DepEd Central, sana mabigyan ng pansin itong concern na ito ng ating mga senior high school teachers. Kasi kawawa naman yung mga senior high school teachers natin at talagang nadideprive sila sa kanilang promotion or pag-upgrade ng kanilang mga teaching positions. Maraming salamat po sa inyong lahat.